So magandang araw po ulit mga ka-Agri-Vibes. Dito tayo ngayon sa farm sa may Lipa City. And meron na po ko i-share sa inyo na isang farm kasi na nadaanan namin. Nagkalakad kami sa isang area dito sa barangay na to. And napansin ko lang na yung kalamansian ay hindi pang karaniwan. Kasi di ba normal natin na kita sa mga farm na maayos ay kumpleto sa alaga, kumpleto sa nutrients yung halaman, etc. No? Pero itong specific na farm na ito, yung nadaanan ko, para pong may hepatitis yung mga halaman. And so sobrang dilaw nila, na-curious ako bakit naman pinabayaan na. No? And buti na kapanayam natin, interview natin si Kuya Bubo, yung taga-alaga, at saka yung isa sa mga nagtanim ng kalamansi doon, dahil yung kalamansi pala na yon ay mga 16 years old, 17 years old na. No? So alamin po natin yung story na yun, paano nangyari at ano nangyayari sa farm nila ngayon. So samahan niyo po ako ngayon at ating interviewin si Kuya Buboy at si Kuya Randy. Yan, so magandang hapon. Kasama natin dito yung mga magigiting nating magkakalamansi. So pakilala muna, Kuya Buboy. Ako po si Erino Mortel na taga Masbate Arroy po. Oragon. Oragon. Bicolano. Oo po. Ilang taon ko na dito, Kuya? Mga 12 taon. 12 na. Dito sa kalamansi ang ito. Dito sa kalamansi, 4 na taon. 4 na taon. Oo. Ito naman si Kuya. Ako po si Randy Malayba, taga Palagkawitan, Lipa City. Sa Kalipa naman. Alae. Yan. So nandito tayo sa sa kalamansian dito sa may isang barangay sa may Lipa. And dumaan lang kami, medyo interesting po itong kalamansian ito dahil ilang taon na to, Kuya Randy? Mga 17 years. 17 years na itong kalamansian na ito. No, at itong lupang ito ay inariendo. Ibig sabihin inupahan. Natapos na yung upa. Nung matapos ang upa, nakuha na ng may-ari. Nakuha ng may-ari, pero hindi naman inaalagaan. Pero ganun pa man, ay nakakapitas pa din. Oo. At saka sabi sa may-ari nga, sabi niya sa akin, ay hayaan lang daw ang kalamansian na madamuhan. Ay ako naman, sayang naman ang tanim na hindi mo matapasan. Ay ako naman, sayang mabungahin. Oo nga. So, Kuya Randy, nung tinanim nyo ito, mga ilang pirasong kalamansi tinanim natin dito? Mga 700 do yan, mga 800. Mga 800 na Alam mo kung anong distansya ang pagkakatanim nito? 3 meters by 3 meters or 3 by 4? Mukhang 2 by 2 lang. Sinagad. Kasi nga, usually kasi pagka mga nag-aariendo, nangungupahan, sinasagad ang tanim, para... Mga 2 by 2 lang ho ito. Mga 2 by 2 lamang, So ngayon, sa 700 o 800, Kuya Buboy, mga ilan na natitira ngayon? Kuha na lang. Mahigit lang 400. Mga 400. Dahil na mamatay? Oo. Dahil nga kulang siguro sa alaga. Kulang sa dilig dapat ang... Pero ganun pa man, 17 years, 16, 17 years, Kuya Randy, ko pa nagtanim, kasama sa nagtanim. Nung ito ay kalakasan, simula ng mga 3-4 na taon, mga ilang tonelada na aani dito, tingin mo? Nung ito ay kalakasan, ha? May mga 10. Higit. Higit pa ho yan, mga 11. Sa kada puting season nito noon ay mga hanggang 11 tons. 11 tons sa 700 na puno sa kanyang kalakasan. Mga pambawas Oo. Ayun ay, sa kayo nakuha ng patubig. May patubig ba dito? May ilog dyan. Sa water pump ho. Yung water pump na lang. Tapos diretso dito. Di rin yun. Malakas siguro ang water pump na ginagamit kasi medyo malapad din ito Kinuha nga namin sa ilat ang motor. Yan pa, motor. Dito pa? Oo. Okay. Gano'ng kadalas yun? Pinapadalig tubigan? Ilang beses isang linggo? Hindi ko alam. Nung panahon ninyo? Mga dalawa. Dalawa isang linggo? Okay. Tapos noon ay ano mga ginagamit nyo ng mga pataba?
mga kuwan, no, yung mga organiko. Organic, kalmi, mga ipot. Ipot, ganyan. Tapos, pabulaklak ninyo, mga synthetic na. Ganun din. Di-spray kayo ng spray din. Spray na lang. Spray ng spray. Pambulaklak. Oo. So, kailan ito natapos ang pagkaka-aryendo? Sa tingin nyo, may mga ilang taon na? Ay, natapos yata ang pag-arindo dito ay 6 na taon. 6 taon na? Oo, 6 na taon. Kami, kinuha na lang namin, 4 na taon na lang mag-10 taon. Oh, pero nung kinuha nyo to, may maganda pa rin ang estado. So mga ganun nga, yung simula nung dumating ka dito, Kuya Boboy, nakakailang tonelada ang nito? Nung pasok pa sa aryendo na panahon? Kay ngayon, ang mga parapitas, makakarga lang sa tricycle dahil sa sasakyan. Pero dami pang bunga, hindi pa makakuha. Tigisang tonelada, mga 2. So yung isipin mo yung 16 na taong puno na walang alaga, wala masyadong alaga, kundi malasakit sa tabas, inakaisang tonelada ka pa sa 400 puno. Oo. So ganun kaganda ganun katibay ang kalamansi Ay, matibay. Matibay. Talaga ang taga Rosario, kundi siya na kalamansi mabunga raw. May buko, mga ganyan palang buko, may magbulaklak naman. May malalaki na. Oo, talaga biligan taga Rosario dito. Kaya nga Pero maraming kalamansi doon sa Rosario. Oo nga, dito pa sila. Kaya mabunga yung itong kalamansi. Mabungahin itong lugar na ito. Oo. Talagang rin na angkupan Pero ito medyo lubog long lugar na ito, lubog dun sa Labak na ito. Labak na tawag dito Okay. Tapos sino katulong mo rito, Kuya Buboy? Ikaw lang? Ay si Boss Alde. Amo yang katulong-tulong ko dito. Punta dito, tabas kami sa punang kalamansi. So tabas lang, kataasan nagtatabas lang. Walang nilalagay kahit ano. Wala. Saan na ginatabasan namin, tapos namin tabasan po ng kalamansi. Bakuan kami ipot, pamili ka niya mo. So ipot-ipot lang? Oo. Sige, ito yung puminsan yung ipot. 800 sa ako. So yun lang bale, wala nang iba. Hindi na kayo nag-spray? Hindi, pagkatapos namin walsan ipot, spray namin. Okay. Oo, ang bulaklak. Oo. Ay, talagang ang kalamansi din. Malaki nakikita mo sa kalamansi. Oo. Oo, bulaklakan. Oo. So, kailan nyo ginagawa yun? Anong buwan? Yung pag-iipot tapos pag-i-spray? Ay, kung ilang buwan? Hindi, anong panahon? Anong buwan? Anong buwan sa taon? Kailan nyo ginagawa yun? 1 taon? Abril, Mayo, Hunyo? Mga Mayo. Mayo. Oo. Pinapaiputan nyo na ng Mayo. Tapos ay ilang linggo nyo iniintay bago mag-spray? Eh, siya pag umulan. Makakuha na ng ipot. Parang kumuha na ng ipot sa lupa. Oo. Yan, ginaspirahan medyo tumalab na, ika nga parang tumalab na ng ipot sa ugatan kalamansi. Yan, ginaspirahan na namin. Gaano kadalas kayo mag-spray? Ay, 1 linggo, isa? Hindi rin. Hindi, isa lang na sprayhan. 1 beses lang? Oo. Ay, bulaklak na yon. Oo. Hindi na namin nagpadalawa na spray. Magic yung tanim nyo Hindi na namin isang spray lang, dire-diretso na yun hanggang magpitas. Oo. Ayos Oo. Tapos, ito ba mga puno to, Kuya Randy, simula nung pagkakaalam mo lang nung may tanim ito yung napopruning, hindi? Popruning mo yan, napopruning din. Pinupruning din. Pinupruning namin. Pinupruning ninyo. Oo. Paano kayo magpruning? Yung mga patay na ganyan. Oo. Ito, namin, ginagunting namin, pinapamputol-putol namin, mga ganyan, ipon namin, tapos pinakakuha namin sa So, ganun lang? Oo. Yung mga patay na sanga lang? Oo, may sako kami nadala, ipon, tapos hindi nyo lang pinabayang mabulok dyan? Nakakaida sa mga Oo. Okay din, Ganun lang may sako pruning. kami nadala, sa mga... Pero yung tubig na yon, itong mga mga pahuling taon na, tubig ulan na lang. Hindi na galing sa So ibig sabihin,
yung timing ng bunga sa panahon, inyo rin lang tinutulungan. Ika nga, pag alam niyo malapit na ang ulan, lalagay na ng pataba, ipot ng manok, tsaka i-sprayan, sabay babagsak ang ulan. So yun ang technique ninyo. Oo, talagang ipot. Pag kinuha na ng ulan, pinagsakan na. So bukod doon, wala na kayo masyadong alagang ginagawa. Yun lang talaga. Oo, Ito na lang. Very basic. ito. Kung gusto ka mga pananim-tanim ng mga gulayin, Oo, walang pero ibig sabihin, sa kalamansi, akala ganun kasimple lang. Oo. Pero inuulit nyo pa yun pagkatapos. Kasi kung Mayo yun, bubulaklak kayo ng Abril. Oo. So makakapagpitas kayo dyan ng Agosto. Oo. July, August, ang ano nyo, ano. Gusto, oo. Pagkatapos nun, inuulit nyo pa ng mga pagkapitas. Inuulit nyo ulit, ipot ulit, ganyan, hindi na. Hindi na. Tuloy-tuloy na yung bunga nun. Kung nga, 4 na taon, 2 beses lang kami na abono eh. Oo. Ay, siya. Oo. Once every 2 years. Oo. Tapos spray ng ano. Ay, yan ang tanda ko. 4 na taon to namin ako eh. 2 beses lang kami nakaabono. Ano po? Tapos spray na lang. Oo. Pero Pero isang tonelada ka pa rin ng ano. malaki ang kinita ni boss eh. Wala kayo. Grabe. Bubulo. Ayos ano. Oo. Ibig sabihin, yung nauna, yung nag-ariendo, ay kumita na yon. Oo, wait na. Kasi isipin mo nga, nung kalakasan niya, Ay, oo, isang anihan sa isang taon, 2 anihan sa isang taon, lumalabas ng isang tonelada, 11 tonelada, times 2. Tumama pa sa presyo yun. Tama pa sa presyo, tama pa sa off-season. So tama na siya sa volume sa off-season, season, tama pa sa volume na off-season. So lumalabas itong kanyang 700 na puno, nung kalakasan nito, umaabot siya ng mga 22 to 24 tons a year. Video. Grabe ano. Tapos nung tapos na pag-aalaga, pa-jab-jab lang ang ipot, tapos ay minsan na ng spray, baka 1 tonelada pa, napipiga pa. Hindi lang. Hindi lang 1 tonelada. Ay araw-araw pag kalakihan ng mga kalamansi, araw-araw. Araw-araw man ng mga Ayun, mamaya ikot tayo dyan, titingnan natin yung mga, mga bunga pa eh. Kita ko nga mga Araw-araw bunga mga pa eh. parapitas. Kaya ginakontrol naman nilang pagkakarga nila sa sasakyan, mga maliliit naman lang. Oo. Ay alanganin man na. Ibig sabihin ay hindi man isang bagsakan yung 1 tonelada, halos araw-araw may pumipitas. Oo. Ayos ano. Pero ibig sabihin, ito, Kuya Randy, Kuya Boboy, kung sa tingin nyo halimbawa ito ipinruding ulit, ngayon, sa panahon ngayon, tapos ay patubigan ng maayos at Ay magaganda pa ito. babalik sa dating ano niya. Alaga lang ito ang kailangan. Nasa riwa pa dahon. Oo. Sa kandahon dili ganyan kung maalagaan hinayos. Ay ako malang na isa papaanoon ko. Mahirap kakatawang pag- Ibig sa panahon talaga ng tag-ulan, iba ang bugulas at saka ano nito, kulay nito, ano? Oo, hindi ganyan ang kulay. Berde-berde. Oo. Tag-araw, Diba? may niloon dahon. Talaga lang inabot ng tag-araw, tapos walang patubig. Wala silang makukuha na kung saan sila makakuha ng ano. Gata sila. So, ganun kaganda ang kalamansi, ano? Kahit kulang sa alaga, hindi naman ito sinasabing mag-alagaan. Kaya lang, talagang kahit hindi ganun kaano ang kanyang pag-aalaga, nagbibigay pa rin ng magandang bunga. Oo, gabigay pa eh. Mga parapitas dito, hanga sila sa bakit ganyan ang kalamansi dito ay hindi ginapananay. Dito lang raw sila nakakuha ng kalamansi na madami-dami. Oo, kahit ganyan ang itsura, no? Ibang klase, no? Pero ito, nung tinanim niyo, Kuya Randy, ito ay grafted, ano? Hindi ito markot, grafted din. Galing sa Lisay, ang mga pananim. Tapos ay inalagaan na lang hanggang sa magbunga ng normal na alaga. Ibig sabihin siguro maganda rin ang pundasyon ng pagkakaalaga nito. Ano? Kasi nung hindi na nilalagaan, nakaano pa rin siya. Alaga ho, to. Talagang alaga-alaga ganyan ito. Oo. Luna. At Gusto ko lang kasing, kumbaga gusto ko lang i-highlight natin, gusto ko lang ating kumbaga bigyan ng pansin, ay kahit yung sinasabi nilang lumipas na yung kanyang kalakasan, hindi mo rin matatawaran ng kanyang binibigay na bunga pa rin.
Walang alaga, 4 na lang ang Walang puno, alaga baka kulang-kulang pa. Eh, isang tonelada pa rin. Oo. So talagang talagang ganun siya ka halaman. Medyo, ngayon, gagawa niyo Kuya Buboy, tabas-tabas muna. Basta-bas lang ako sa puno-puno. Para lang hindi siya talunin ng mga bagin-bagin. Para hindi kumambagit pa taas. Oo. Yan, ganyan lang. Aking gawin. Ay, may mga bulaklak pa ako yan, Oo. Ang bulaklak ko. Sige na, pambulaklak. Ayun, tas kuhan. Oo. Hindi lang ganyan, bulaklak. Talagang puti na yan pag inulan yan. Oo. Oo, pag inulan, puti na yan. Katabi ng kalamansi. So talagang talagang nai-stress sa sa tuyo ng panahon, biglang ulan, dahil mataba ang lupa, biglang bubulaklak. Tapos ay isang spray lang, ayos na. Ayos na. Maganda mo ito pa rito eh. Kaya inabot lang tag-night, tag-araw. Ano isang sako, 3 puno lang yan. Lagay namin. Isang sako ng ipot. Ganun na kaunti. Oo. So hindi mo kailangan talaga magbuhos ng napakadaming ipot, Talagang kuhan lang. Ganyan. Ikot lang. Hindi mo pa ikuhan sa puno kaya talagang patay. Medyo malayo-layo ng konti, malapad-lapad ng konti, Di ba? Oo. At saka patay ang kalamansi pag panan. Oo naman. Naman. Eh di, ang katulong mo rito, sino? Ikaw lang. Boss mo. Oo, si boss. Kayong dalawa lang. Pero yung sinasabi mo na naglagay ng ipot, kailan yung huli yun? Last year o this year? Yung huling lagay mo ng ipot? Last year pa? Oo. Matagal na yun. Matagal na. Oo. Pero may bunga pa rin hanggang ngayon? Oo. Tagal na. Ibang klaseng mga puno ito? Hindi nito na panan ipot eh. Atin pong iikutin mamaya. Pa rin? Atin pong iikutin mamaya, Ito, sa Mariang ulan, gaganda ito. Oo, talaga. Lalambot pa. Pero ang sabi sa may-ari nga, kukanan daw nila, pananim abono, sako ipot na lang yung bibilihin. Oo nga. Medyo, bubulwasin ng konti ang lupa para makahinga. Ipot, tapos biglang tubig, Magaling nga. Kung tulungan ako, ganyan ang gagawin. Pero kung ako lang na isa, ipot-ipot lang. Ipot lang Wala na yun. Paano yung kung katawan ko dito? Hindi ka kaya din. Patay ang katawan niya pag isa. Ay, oo. So, yun ang katunayan na ang puno ay napakahabang ng buhay. Napakahabang ng buhay. Mahabang buhay. So, sa tingin mo ito, Kuya Buboy, kung ito ay halimbawa malagyan ulit ng mas regular na ipot, hindi na yung sabihin mo na lang minsan isang taon. Ilang taon pa ito? Kaya pa dito ng mga 5 taon pa? Oo. Hindi lang. So, ibig sabihin, basta maalagaan mo ang tanim. Kung tumagal pa ito ng di 20 taon na ito. Yung 5 taon pa, So, ganun siya kaganda na tanim. Sabi nga yan, nag-arosaran para puti, talagang kung alagaan ito ng kalamansi, talagang may ipakita pa ng ganda. Ang pamunga. So sa tingin mo yung unang nagtanim nito hanggang sa matapos yung pagkakaariendo, tingin mo kaya kumita iyo? Kumita siya? Ay, kumita ho yun. Kumita o kumitang-kumita? Kumita. Tubong-tubo na Kaya siguro hindi na rin na in-extend yung ariendo Siguro yung marami na rin talagang kinita at pinipat ng iba Oo. At saka madami yung ginapanan ng mga dami yung taon nun. Mga tauhan. Hindi lang 100. Hindi lang 100 mga tauhan. Hindi lang. Oo, ganun. Marami yung kuha nun. Taniman. Dami mga taniman. Hindi ibig sabihin sa kamatis, lalaki ang kita. Galagay yung nakakapon sa kamatis. So marami siyang gulayan at Pero nag-ano siya sa kalamansi. At ito yung regular. Tapos nagkuhan pa ditong palayahan. Palayahan dito. Nag-intercropping dito ng kung ano ng gulay. Ang laki ko ng mga palaya. Ang laba, pinambigay lang diyan sa mga bahay. Ang kabait na nga kanistor Si kanistor. Oo, basta pag murang ka ang palaya, ginapanbigay na yun sa mga tao. Listor Kalaw. Listor Kalaw. Ginapanbigay na ako, walang halaga. Basta murang ka. So ibig sabihin, kung kahit hindi masyadong
gumalaw ng dito sa kalamansian nito, kikitain pa rin. Di ba? Sa tingin. So, Kuya Boboy, kung merong tatanong sa'yo kung maganda bang magsimula ng kalamansi farm, anong masasabi mo? Sa Approve ba? approve. Kung halimbawa, may magtanong sa'yo na, Kuya Boboy, gusto ko magtanim ng kalamansi farm gusto ko magsimula ng kalamansi farm anong iyong sasabihin? Ang sagot mo? Eh, kundi makitanim ako, matanim ako. Tatanim ka kalamansi. Kalamansi, talagang isubok na at Saka, paano ko naman, alam ko naman kung saan kalamansi eh. So, Kuya Randy, pagka may tanong sa'yo na, Kuya Randy, maganda ka magsimula ng kalamansi farm. Ikaw mga sasuggest na simulan ko. Maganda ho yan. Kalamansian ho yan. Balakat pagkakataan ho diyan. Saka habang buhay naman kalamansi. Habang may ipapasa sa mga anak, kung sakali, Pangkuha naman yan eh. Ay, sabihin mo, 11 taon, hanggang 20 pwede pa. Diba? Diba? So, anyway, sige. At ating ikutin ito, itong magandang farm na ito. At tingnan natin ng mga halaman. Naikutan natin. Nagulat lang ako at buwan ng may nagsabi nga may kalamansi yan. Akala ko naman, yung talagang alagang-alaga. Ito pala ay medyo medya lang. Pero, nabungat nakakapag-ani pa rin na maganda. Oo nga. Ayos Sige, ating ikutan. Sa isang araw doon tayo pupunta sa Balibanoy. Oo. Pero dito talaga ako namangha at medyo kahit ganun oo. So yan. Ito po yung inaalagaan ni Kuya Boboy. Tignan mo ang itsura niya ay para pong may hepatitis. Oo nga. Pero, kung tingnan mo naman, napakadami namang din bunga pa, kahit ganyan ang itsura. So, ang lupa po, kita nyo naman, napakatigas, Hindi na parang barita eh. Kapag umulan, sisigla tayo. Ay, oo. Yan nga ako na kuha ng mga kalamansi at saka kung ginakawaan kabitan ang sangahay sa bobale. So, itong mga kailan yung pinuputol itong mga sangang tuyong ito? Bago pagkaipot ninyo? Pagkalito ko kailan, anong schedule? Antes namin ginaabunuan ito, gina-pruning anay namin. Pagka-abono? Hindi. O bago mag-abono? Oo, bago mag-abono, gina-pruning namin. Pruning nyo na? Oo. Para diretso na. Okay. Mga ganyan. May galing gina. Kawa. So ito po ay 16 na taon ng kalamansi na walang masyadong alaga. Actually wala. Pero bibigay pa rin ng magandang bunga. Well, maganda compared dun sa kanyang alaga, Sa klase ng pag-aalaga niya ay meron pa rin. Dami na namatay. Amin. So malapit na sa kalahati. Dahil sabi mo kung Kuya Randy, kung ito yung 800, tapos kulang-kulang or mga 400 ang estimate nyo, yun, tayo kalahati. Dahil nga, yun, napakinabangan na siguro ng karyendo, hindi na tinuloy. Oo, malaki ang kinita dito na eh. Malaki, Yung kalamansi lang. Yeah. So hanggang doon to sa dulo. Doon, sa kaduluduhan doon. Yan. Ito po yung itsura ng 16 years old na kalamansi. So ito ay may pinagputulan na nga dito. Pero yung kanyang natirang mga halaman, natirang puno o sanga, ganyan po kadami pa rin siya magiging ng bunga. Wala tayo mito. Kasi nanay lumit wala lang natin. So ganyan po yung itsura ng mga halaman. Ito naman po ay sinadya. Tingnan mo. Ibig sabihin, sinadya in the sense na kalamansi. hindi na pinatubigan, hindi na siya binigyan ng mga supplements, hindi na siya sprayan, and bunga sa panahon. Tingnan mo, bulak so kung maka sa tawan nila. isang negosyante,
eh pinipiga na lamang Ganito, ganito, ganito. ang kayang ibunga. Yun. Dahil nga lahat ng ibunga nito May bungahan. ay tubo na. Ang dami nga yung bunga. Tubo na lamang nung Saan? may-ari. Bansin ko. So pinakidabangan ko ito, sabi nga natapos yung pag-aariendo Bansin ko. about Ngayon, ay 4 years tagal na. Hindi ago. na, O 3 years ago, hindi sorry. pa ito na kung kay aram. Ibig sabihin, 3 years na pinapakidabangan ito ng tunay na may-ari ng Ay, lupa. depende sa kung magkano. Dahil yung presyo nag-ariendo sa kanya, palengke. Na ginagawa Ay, na. Pag mga, sabi nga ni na Kuya Randy, pag mahal ang kalamansi, mahal din sobra-sobra ang tinabo na tubo sa kalamansiang ito. Yan. kalamansi. Bulaklak ang bunga, oh. Oh. Mga bulaklak, mabunga sing ganyan. Bulaklak So naman. Oh. meron siyang buko, may bulaklak, may buko, may bunga. So sunod-sunod pa rin. Sunod-sunod. Yan. Oh. So yung sabi mo kanina, Kuya Buboy, si Bossing ay nakatsin po kayo dito ng ang kilo ay ang farm 60. gate ay 60. Oh. Ano nangyari kay Kuya? Anong nabili? Ay, nakabili sing gamit. Oh. At saka baka. Dahil sa kalamansi Dahil na sa kalamansi. piga lamang ang ang bunga, ganito ang itsura po. Yan. Yan. Hindi lang ganyan ang bunga sa una dito eh. Oo nga. So, ibig sabihin, Mainit gid man. oo. Igaan naman siya. So hindi pa ganun kaalaga yun ha. Oh. Nakabili pa rin siya ng mga baka ha. Ayos. Sige. Yung. Yun na yung nabili. Yung umunga na yun. Ayos. So mga ka-agri-vibes, yun po yung kwento ni Kuya Randy at saka ni Kuya Buboy doon sa kalamansian nila. Ano? Isipin natin, 16 years old ang halaman. Walang alaga. Hindi siya inaalagaan katulad ng ibang mga active farms. Ano? Talagang in the span of 16 years ay tubong-tubo na nga daw yung may-ari. Lalo pa ngayon, no, na kumbaga the late stage na, pinipigaan pa rin nila ng bunga. No? So sabi nga nila, walang alaga. 2 beses lang sa loob ng 2 taon nalagyan ng chicken manure. Halos 2 o 3 beses lang na spray. And yet tuloy-tuloy pa rin na pagbubunga ng kalamansi. So ganun siya maka-productive, ganun siya ang potential ng pakinabang natin financially din. Ano? So, gusto ko lamang i-share kasi hindi po pambihira makita tayo ng, hindi po kasi normal na makita tayo ng kalamansi na gano'n ng itsura. No? Ako, in fact, first time ko nakakita. Kaya talagang akin pong tinry talagang makausap yung nag-aalaga. So, hanggang doon na lamang po muna mga ka-agri-vibes and sana meron tayong na pulot ngayong session natin. Maraming salamat po and nakita-kita po tayo.